Hello guys, meron lang po akong gustong i-share. Meron pong nagtag sa akin ng isang video na kung saan ito po ay post ng nagngangalang Israel Ponce. Ito po ay isang iglesia ni Cristo. Nung tiningnan ko yung post na itinag sa akin na ito'y post nga ni Israel Ponce, napansin ko na ipinost niya yung aking isang video patungkol sa pagsagot ko sa hamon ng mga INC na ako daw ay dapat humarap sa isang maginoong debate. Ayan. Nung una kong tinignan, wala namang kakaiba doon sa video na iyon sapagkat parang gusto niya lamang sabihin na bilang isang INC ay merong isang tao na willing makipag-dialogue o makipagdebate sa mga iglesia ni Cristo. Nga lamang, kapansin-pansin din na sa mismong video ko ay meron po siyang inilagay na konbo. At dito ay konbo niya at ng aking page. Ibig sabihin, parang lumilitaw na nagkaroon kami ng conversation using my page na tanong at sagot ministry. Ayan. Na-curious ako doon sa convo na kanyang ipinakita. Ito po yung convo po na iyon. Kung mapapansin po ninyo, yung blue message ay message niya at yung black naman sa right side ay message ko naman daw. Ayan. Gusto kong basahin po sa inyo at idiin itong kanyang ipinakitang konbo daw namin. Ang sabi niya po ay ganito: Good day bro, hinahamon mo ba ng debate ang Michael Sandoval? Baka pwedeng dumaan ka muna sa akin. Topic: patutunayan mo na si Kristo ay tunay na Diyos at hindi tao. Tutol ako. Patutunayan ko ang Ama lang ang iisang tunay na Diyos at si Kristo ay tao sa likas na kalagayan. Deal? Yan. Ito po yung unang dalawang message niya based dito sa convo daw namin. Ito po yung aking daw na reply. Ito daw yung reply ko. Bakit may tunay pa? Alisin mo yung tunay. Diyos lang dapat. Ayan. Ito daw yung aking message. Ito naman yung kanyang reply. Bakit hindi mo ba kayang patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos? Ang reply ko daw, huwag na lang. Then yung last message niya, kala ko ba dala mo ang tunay na aral? Bakit tiklop ka ata sa tunay na gwapo na may dala ng tunay na aral? Then nag-end yung message na ito at naiwan na nakasin yung aking account. Ayan. Ito po yung message na ipinakita niya. Siyempre kung isa kang iglesia ni Cristo at mapanood mo itong pinost niya at mabasa mo itong convo daw namin, ay talaga magiging proud INC ka. Kumbaga lilitaw dito na, ito pa lang si Mr. Raymond Kada ay matapang lang maghamon sa online pero hindi naman pala humaharap sa debate kapag hinahamon mo, o di ba? Actually, noong ipinost niya ito, napakaraming INC ang nagparatang at nagbigay ng negative comments sa akin. Marami doon sa mga comments sinasabi na tayo daw ay matapang lang pala sa online pero hindi naman talaga haharap, tayo daw ay duwag, for the views lang daw yung ating ginagawang pag-expose sa mga maling aral ng INC, pero sa katotohanan ay hindi pala daw tayo talaga harap kapag tayo po ay hinamon. Ayan. Ano po yung masasabi ko dito sa ipinakita ni Israel Ponce? Pansinin po ninyo mga minamahal, bago po kayo mag-react, meron po akong gustong ipapansin po sa inyo. Dito po sa ipinakita niyang message. Gusto kong balikan ulit yung kanyang hamon. Ang sabi niya po kasi dito, Good day bro, hinahamon mo ba ng debate ang Michael Sandoval? To be honest po mga minamahal, kahit kailan, hindi po ako naghamon ng debate sa kahit sinong iglesia ni Cristo, mapamiyembro o mapaministro. Hindi po ako naghahamon ng debate sa kanila. Ang ginagawa ko po ay nag-e-expose po ako ng mga maling aral ng iba't ibang sekta. Isa lamang po ang iglesia ni Cristo. Kung hindi nyo po alam, ay meron po tayong YouTube channel, Tanong at Sagot Ministry din po. Naroroon po ang iba't ibang sekta na ine-expose po natin yung maling aral at paniniwala. Ito po ay ministry na naghahayag ng katotohanan at nag-e-expose ng maling aral ng iba't ibang sekta upang tulungan silang magsuri kung dapat ba nilang paniwalaan o pasukin ang relihiyon na nangangaral sa kanila. Kaya po may ganitong ministry. Pero kahit kailan ay hindi po tayo naghamon sa isang maginoong debate. Humaharap po tayo. Lumalaban po tayo kapag tayo po ay hinahamon. Pero hindi po natin gawain na maghamon ng debate. Ano pong ibig kong sabihin? Sa unang message niya pa lang, imposibleng hindi ko to pansinin. Bakit po? Kasi ang sabi niya, hinahamon mo ba ng debate ang Michael Sandoval? Meron kasi akong inilabas na video na pag-expose sa aral ng INC. Then, yung mga INC na hindi kayang sagutin yung video na aking ginawa, ay mga nagsasabi sila na kung matapang ba daw ako, bakit hindi ako humarap sa debate?
Bakit hindi ko harapin ang ka Michael Sandoval? Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng sagot. Ang sabi ko sa mga miyembro ng INC na gusto kong humarap sa debate, call. Pero linawin nyo muna, kayo ba na gusto kong humarap ay kayo rin ba ang haharap sa akin? Ikalawa, meron bang hamon ang pamunuan ninyo para ako ay humarap sa isang debate? O baka gusto nyo lamang akong iharap sa debate? Ikatlo, kung si ka Michael Sandoval ang gusto nyong iharap, sigurado ba talaga kayo na alam niya yung bagay na ito at haharap ba talaga siya sa akin? Kasi po, sa aming pananaw at paniniwala, si ka Michael Sandoval ay hindi naman humaharap sa debate. Matapang lang po itong manuligsa sa iba't ibang sekta. Isipin po ninyo, pag ang INC a-attack sa ibang sekta, aba, goods na goods sa inyo. Sinishare nyo pa sa mga kakilala nyong hindi INC with hashtag Proud Iglesia ni Cristo. Pero nung kami na nag-e-expose, aba, ang dami sa inyo nagagalit na. Samantalang, ginagawa din naman ng mga ministro ninyo yung pag-expose na ginagawa namin. Ang totoo, marami nga kayong paninira sa iba't ibang sekta. Kaya nga kayo nagsilago at nagsidami. Ibig sabihin, hindi po ako naghahamon ng debate. Kaya dito pa lang sa una niyang message, siguradong pupunahin ko na ito kung kami talaga ang nag-usap talaga dito. Siguradong lilinawin ko na ito na ako, hindi ako naghahamon ng debate, maliban kung ako ang hahamunin, ako po ay haharap. Ibig sabihin, may something kaagad na problema na makikita dito sa convo namin. Ikalawang point na gusto kong idiin, yung pangalawa niyang message, ang sabi niya, baka pwedeng dumaan ka muna sa akin. Ibig sabihin, imbis daw nahaharap ako kay Michael Sandoval, sa kanya na lang daw muna ako dumaan o kami na lang daw muna ang magharap. Aba, napakatapang, no? Ang topic na gusto niya, ang sabi niya, patutunayan mo na si Kristo ay tunay na Diyos at hindi tao. Tutol ako. Yan. Sa totoo lang, yung reply na ginawa niya na message ko daw, ang sabi ko daw, bakit may tunay pa? Alisin mo yung tunay, Diyos lang dapat. Natawa ako dito sa ginawa niyang message ko daw. Bakit ko sinabing natawa? Kasi po, kung ako hahamunin ng isang INC, mapaministro o miyembro, at ang paksa namin ay pagka-Diyos ni Kristo, ako mismo magsasuggest, patutunayan ko si Kristo tunay na Diyos ayon sa Biblia. Ba't ko aalisin yung tunay? Ako yung magpapatunay niyan. Ikalawa, meron po akong previous debate sa isang anti-Christ God doon sa mga kaibigan nating mga Muslim. Isang veteranong defender ng Islam, si Rashid Indasan, si Imam Rashid Indasan. Bagay na hindi kayang gawin ng kahit sinong ministro sa inyo. Pansinin po ninyo, kahit dekada na ang nakalipas, kahit isang ministro sa inyo, hindi kayang humarap sa mga Muslim pagdating sa isang formal na debate. Kahit magkaiba yung batayan, Quran and Bible, kayang makagawa ng paksa na magmimit sa gitna ang paksa ng Iglesia ni Cristo at ng Muslim. Pero tingnan ninyo, hindi nila kayang humarap. Pero ginawa po namin. At sa katunayan, yun po yung aking first public debate. At ako mismo ang gumawa ng paksa. Ako yung nag-suggest ng paksa. Ang paksa ko, patutunayan ko si Kristo tunay na Diyos ayon sa Biblia. Ba't ko naman aayawan ito? Yung Muslim nga na hindi kayang harapin ng mga ministro ninyo, nilabanan natin sa ganitong paksa. Ikaw pa kaya? Kaya natawa po ako dito na ang idiniin niya is yung tunay. Pinalabas niya na gusto kong alisin yung salitang tunay. Kumbaga patutunayan ko na si Kristo ay Diyos, walang tunay. Alam mo kaibigan, nagkamali ka ng pag-edit mo. Nagkamali ka ng pag-edit mo. Bakit po? Kasi kung ako po, i-message mo ng ganyan at makakausap talaga kita at re-replyan kita, yung paksa mo na patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos at hindi tao, ang pupunahin ko yung salitang hindi tao. Patutunayan ko bilang Adventist si Kristo ay tunay na Diyos at hindi tao? Mali ka, Brad. Sapagkat hindi kami naniniwala o hindi namin tinututulan na si Kristo ay tao. Una nga kaming nagturo niyan. Naniniwala ang mga Seventh-day Adventist na si Kristo ay tao. Hindi kami tumututol dyan. Ang pag-uusapan kasi natin kung si Kristo bilang tao ay nagtataglay din ng likas ng Diyos. Ibig sabihin, hindi namin papasukin ang isang paksa para tutulan na si Kristo ay tao, kundi para patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya kung tayo ay maghaharap, doon tayo magmimit sa gitna. Patutunayan kong si Kristo tunay na Diyos, tututulan mo. Hindi tayo mag-uusap sa likas niya bilang tao sapagkat kapwa tayo nagkakasundo yan. Baka mas marami pa akong talatang alam sa'yo. Ibig sabihin, nagkakamali ka ng pag-edit mo, Brad. Ang pinuna mo yung salitang tunay na Diyos. Ang tututulan ko dyan sa paksang inilatag mo
is yung salitang hindi tao. Mali yung paksang ilalatag mo sa akin. Pwede po, patutunayan ko si Kristo tunay na Diyos, tutulan mo. Pero pag sinabi mong siya'y hindi tao, mawawalan tayo ng pag-uusap dyan sapagkat kapwa tayo naniniwala sa bagay na yan. Ibig sabihin po mga minamahal, yung reply na ginawa niya po dito, ito po ay edited. Hindi po ako magko-comment ng ganyan. Unang-una, pupunahin ko yung una niyang message dahil hindi po ako naghahamon ng debate kay Michael Sandoval. Willing akong humarap kung gusto po yang iharap ng mga INC. Ikalawa, yung paksa na kanyang ilalatag, hindi ko kailanman tututulan yung paksa na patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos sapagkat ginamit ko yung paksa na yan para harapin sa debate ang mga Muslim. Ang tututulan ko dyan is yung patutunayan ko si Kristo ay Diyos at hindi tao. Mali po yan. Hindi kami kakasa sa ganyang paksa. Ang problema, mali yung edit mo. Bakit yung tunay ang iyong idiniin? So, ibig sabihin, ito po ay imbento. Hindi po totoo yung ipinakita niya na message, combo daw namin using my page na tanong at sagot ministry. Ito po ay isang malaking pandaraya. Ito po ay isang malaking panggugulang sa kapwa. Gusto mo lang pala akong harapin sa debate ba't hindi mo sabihin ng malinaw? Maghaharap tayo kahit face to face, basta maghamon ka ng maayos. Hindi yung gagawa ka ng ganito. Alam mo kung ako isang iglesia ni Kristo, salamat na lang talaga, ako'y tumiwalag na sa INC. Kasi kung ako ay iglesia pa ni Kristo, tapos makilala kita, ganito style mo, at totoo, mababatukan talaga kita eh. Bakit? Ikahihiya kita bilang kapwa iglesia ni Kristo. Isipin mo, tayong mga iglesia ni Kristo, humaharap sa debate ang mga ministro natin, tapos ipapahiya mo, gagamit ka ng ganito. Brad, 2023 na, ang dali nang malaman yung pandarayang ganyan. Ganito ba yung isang style ng isang miyembrong haharap? Maniwala ako sa'yo, haharap ka talaga sa akin. O sige, kung haharap ka sa akin, ano natin, mga kapatid, i-share nyo po dito kay Israel Ponce. Gusto ako makaharap sa debate. Sabihin nyo, call. Tinatanggap ko yung hamon na debate. Ito po yung paksa, Brad. Huwag ka munang tumalon kay Kristo. Patunayan mo muna kredibilidad mo para masabing isa kang dapat na tagapagtanggol ng INC. Bakit po? Ito yung paksa na aking ihaharap sa iyo. Sana i-share nyo po ito mga kapatid dito kay Israel Ponce. Patutunayan ko, ako mismo, patutunayan ko na itong ipinakita mong convo daw natin is edited. Call ka? Patutunayan ko na yung ipinakita mong combo is edited. Hindi talaga natin to conversation. Pag napatunayan ko na edited ito, ipakukulong kita. Kasi may kaso yan eh. Ipapahiya mo talaga pamunuan ninyo sa totoo lang. Sana wag makarating ito sa mga ministro ninyo. Baka madisiplina ka. Bakit? Ito yung paksa, Brad. Patutunayan ko na yung ipinakita mong combo is edited. Ang gawin nating tagapamagitan, kung gusto mo mayor, sige. Pero magsama tayo ng pulis para diretso kulong ka. Magsama tayo ng pulis kasi itong bagay na ito, sisirain mo yung tao. Gano'n na karami yung dinaya mo sa ganitong paraan? Baka kumikita ka ng pera sa ganitong paraan, baka lang naman, nagtatanong lang naman ako. Hindi naman kita pinararatangan. Bakit? Kasi may rights akong magduday. Ito, ginawan mo ko ng imbentong convo. Gusto mo lang akong makalaban sa debate, as if naman talagang gusto mo. Tingin ko gusto mo lang magpasikat kasi hindi nyo kayang sagutin yung aking mga ine-expose against INC. Naalala ko tuloy yung talata sa Bible kung ano yung puno, siya yung bunga. Kasi po nung mga nakaraan mga minamahal, nag-expose ako ng history about Felix Manalo. Yung pamunuan ng INC, dinodoktor nila. Sa isang version, yung Felix Manalo story na ginanapan ni Dennis Trillo, hindi sila ikinasal sa loob ng Seventh-day Adventist, bagamat pareho pa silang Adventist. At wala pa yung time na si Felix Manalo ay tumiwalag daw sa Seventh-day Adventist. Sa isang version naman, yung Liwanag Magazine, official na ipinablish ng Sentral ng Iglesia ni Cristo, ikinasal daw si Honorata at si Felix Manalo sa Seventh-day Adventist. Ang pinag-uusapan dito hindi actually si Felix Manalo kasi hindi na nila mababago yung history. Hindi na nila mababago kung ano yung naganap kay Felix Manalo. Ang kino-question ko dito is yung pagiging honest ng pamunuan ninyo. Kasi kung talagang sa Diyos yung pamunuan ninyo, bakit magkaiba yung version na ito? Ito ba ay may hiwaga? Ito ba ay mahirap i-interpret? Mahirap ba unawain? Mahirap ba basahin yung history ni Felix Manalo para magkamali kayo dyan? Isipin mo yung isang version, si Felix Manalo, hindi ikinasal sa Adventist doon sa dating sekta. Magdududa ka eh. Pareho silang Adventist at hindi pa siya tumitiwalag. Pero hindi doon ikinasal sa Seventh-day Adventist. Marami pa akong i-expose dyan, sa totoo lang. Antayin nyo lang po. Babalikan po natin yung Felix Manalo history using pamunuan po ninyo. Ayan.
Ito kasi nungalingan po yan eh. Tingnan nyo kung ano yung puno, siya yung bunga. Tingnan nyo yung ginawa nitong Israel Ponce, membro ng INC. Aba, nag-edit ng video at pagkatapos pinalitaw na may conversation daw kami at ako daw ay tumutol, ako daw ay naduwag dahil takot daw akong harapin ang isang gwapo na may dala ng tunay na aral. Aba, grabe talaga. Ngayon, Israel Ponce, ito yung hamon ko sa'yo. Patutunayan ko na yung ipinakita mong convo natin is edited, invento, para manira lang sa aming mga Adventist. Ang gawin po nating moderator, kung gusto mo, face-to-face, walang problema. Online, wala ring problema. Magkaroon tayo ng moderator. Pero bukod sa moderator, magsama tayo ng pulis para sumaksi. Then yung cellphone natin or yung gadget natin pareho, ipaiimbestiga po natin. Yan, para walang kawala. Kasi madadaya mo lang yung tao sa post. Pero pag siniyasat na yan ng mga eksperto, hindi ka makakawala. Kulungan ng bagsak mo. Bakit? Paninira po yan. Paninira yung ginawa mo na gumawa ka ng isang conversation na hindi naman talaga sa akin. Ginamit mo yung aking page. Tapos pinalilitaw mo na tayo ang magkausap. Alam niyo mga minamahal, medyo na-curious ako kung paano niya ginawa yung edited na convo daw namin. Para patunayan po sa inyo na yan po ay invento niya lang, ipapakita ko po sa inyo yung mismong message niya. Pansinin po ninyo. Ito po yung aking page na Tanong at Sagot Ministry. Ngayon punta tayo doon sa message kung nasaan yung kanyang yung kanyang convo. Yan kung mapansin niyo, napakaraming message niyan, halos araw-araw. Hindi ko halos maisa-isa sa sobrang dami. Tapos malalaman ko, nag-imbento pa ito ng isang convo namin. Ayan. Ito po, Israel Ponce. Ayan. Pag inopen po natin yung kanyang message, pansinin po ninyo. Ayan. Napansin nyo po ba? Meron siyang message sa akin, pero wala akong reply. Ayan Pero doon sa kanyang ipinakitang convo namin, aba meron kaming conversation. Napakagaling talagang mandaya na itong tao na ito. Talagang magiging proud INC ka eh. Lalo kung kakapatid mo to sa iglesia, talagang magiging proud ka eh. Ito po yung convo, yung kanyang message sa akin. Kung mapapansin po ninyo, 2 message lang, pero wala po akong reply. Ibig sabihin, yung ipinakita niya, ito po ay edited lang. Ginawa niya ito para kunwari matapang at lalaban siya sa debate. Ayan. Alam niyo po, tumawag ako ng isang kakilala na marunong pagdating sa bagay na iyan. Ipakita ko sa inyo kung paano ginawa nitong Israel Ponce yung pandaraya patungkol sa aming conversation. Meron po akong tinawagan at pina-example ko siya kung paano gawin yung ginawa nitong pandaraya ni Israel Ponce. Ayan, ipinapakita ko po sa inyo yung actual na message niya na makikita mismo sa aking page. At mapapansin nyo, wala po akong reply. Ayan po, inedit niya. Pansinin po ninyo, nagkaroon ako bigla ng reply. Pero wala naman akong ginawang reply. Isipin po ninyo using HTML na paraan para po magkaroon ng conversation. Ayan, nagkaroon siya ng reply, nagkaroon ako ng pangalawang message sa kanya. Ayan, in-edit lang po yan. Isipin nyo, napakadaling gawin Kahit sino, pumunta ka lang ata sa computer shop, kaya mo ipagawa yan Pero tingnan nyo, yung kakilala po natin na expert pagdating sa ganyan, pero hindi nandadaya kagaya nitong Israel Ponce na ito. Tingnan nyo, pinasample ko siya, napaka-basic. Ang dali niyang ginawa. Ayan, dinudugtungan niya pa. Ayan, dinugtungan niya pa. Ipinagpatuloy niya yung pandaraya na ginawa nitong Israel Ponce para patunayan na madaling gawin yung ginagawa po nito. Ayun kung dudugtungan po natin yung message, dito lumalabas na kaya nating manipulahin yung message at sa bandang huli, siya naman ang nagmumukhang umaayaw po dito. Ayan ayan tinan nyo. Napansin nyo po ba? Kung babasahin po natin yung message na ipinagpatuloy ng ating kakilala na nag-edit, ito po yung lumalabas. Sa pagpapatuloy ng convo na kanyang inimbento, alam nyo kung susundan po natin yan, sa totoo lang, kahit sa inventong message, hindi to lalaban talaga sa akin Bakit? Dito po sa ipinagpatuloy natin, nung sinabi niya na, kala ko ba dala mo ang tunay na aral? Bakit tiklop ka sa tunay na gwapo na may dala ng tunay na aral? Kung itutuloy natin, ito talaga yung message na inimbento. Sabi diyan, sige, ganito na lang. Patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Payag ka ba? Yan. Ito yung kanyang reply. I-assume natin kung gagayahin natin yung style nito. Ito yung kanyang reply. Ang sabi niya, isama mo yung hindi tao. Dapat ganito. Patutunayan mo na si Jesus ay tunay na Diyos at hindi tao. Ito yung aking reply. Hindi kami tutol na si Jesus ay tao. Ang tinututulan namin
ay yung paniniwala na si Kristo Jesus ay tao at hindi tunay na Diyos. Ito yung kanyang reply. Kung aalisin mo yung hindi tao, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ako papayagan ng tagapamahalang pangkalahatan namin, ang kapatid na Eduardo Manalo. Ito naman yung aking reply. Takot ka pala eh. Kala mo nadadaan sa pagwapuhan ang tunay na aral. Napansin niyo po ba? Ang daling gumawa nito, brady. Ang daling mag-invento eh. Kung gagayahin namin yung kaduwagan mo, ang daling gumawa nito. Ano ba, akala mo ikaw lang marunong sa ganito? Sabi nga nung nagbigay ng sample, napaka-basic pa nga daw ng ginawa mo eh. Kung mandaraya ka eh, dapat ginaling-galingan mo na. Kasi bakit? Pag ito inimbestigahan ng mga pulis, ng mga expert, ang daling mabuking na inedit mo lang. Kaya ito po mga kaibigan, i-share nyo po ito kay Israel Ponce. Gusto niya akong makaharap sa isang debate. Call! Ito po yung paksa namin. Patutunayan ko na yung ipinakita mong konbo natin is edited, imbento at paninira lang sa akin. Kunin nating moderator, kung gusto mo mayor, walang problema. Magsama tayo ng pulis. Then ibibigay natin kapwa yung ating gadget para maimbestigahan kapwa yung ating account. Pag napatunayan ko na inimbento at inedit mo lang ito, ipakukulong kita. Pag hindi ko napatunayan, yan, baka kasi palabasin mo, hindi totoo yan, ganito lang yan, ganito ganyan. Para di ka na magdahilan. Pag hindi ko napatunayang edited yung ipinakita mong konbo, i-delete ko yung aking account at magbabalik loob ako sa Iglesia ni Cristo. Magiging kakampi mo pa ako. Magiging kakampi mo pa ako sa pag-defend, sa pagkasugo ng kapatid na Felix Manalo at ng pagiging tao ni Cristo. Yan. Magiging kasama nyo pa ako sa pagtatanggol ng kultong doktrina. Yan. Sige. Call, mga kapatid, i-share nyo po ito sa kanya para po makarating at kung talagang lalaban po ito, i-call niya yung hamon na yan. Bakit? Bago ka humarap sa paksa patungkol kay Kristo, patunayan mo munang hindi ka sinungaling. Patunayan mo munang tunay yung kredibilidad ninyo.